Ayan, once again class, good evening po sa ating lahat. So our topic for today is tinatawag po siya na beam design, which is WSD. WSD. It stands, or ang meaning po niya is working stress design. So nung topic natin last time, diba, we have singly beam design and doubly beam design. So dito, same pa din, singlet siya tsaka doble, pero ang gamit po natin is WSD na codes. So pag sa WSD, yung ginagamit po natin is alternate design method, yan yung isang pangalan niya, or yung working stress yung dinedesign na natin sa isang beam or ine-investigate. So same pa din, 2001 and 2010. Pag sinabi din natin 2010, same lang po siya or maliit lang yung diferensya niya kay 2015. So kumbaga class, yung one-way tsaka two-way natin na concept is same lang talaga dito. Different lang yung kanyang style ng pag-solve. So, more on coefficients kasi dito pag WSD, no? So, pag-usapan muna natin yung codes before tayo mag-proceed sa ating examples. So, design principle natin, if we are WSD, same naman din sa ating topic last time, no? Actual stress natin, which is represented by F, must be less than or equal to sa allowable stress natin. So we have design, we have actual. Siyempre, yung ating beam must be designed, lalo na sa actual, na hindi hihigit sa kanyang allowable na stress. So, dapat mas maliit or equal. Hindi pwedeng mas malaki yung actual stress kay allowable stress. So, in designing, for example, i-equal na nato siya. Pag mag-design na i-equal siya. Kapag hindi binigay yung, for example, hindi binigay yung actual stress. Okay? So, next is permissible service load stresses. So, stresses in concrete shall not exceed the following. So, ito po yung mga allowable na stress sa ating beam. So, number 1 is for flexure, no? Pang bending. Ang allowed daw natin na stress is extreme fiber stress in compression. Dapat hindi po lalampas sa 0.45 FC prime. Next, 424.3.2, no? Tensile stress in reinforcement FS shall not exceed the following. Kapag yung bakal po natin is grade 275 or yung sa iba is grade 40 yung tawag dyan, grade 40 or grade 275, then we have grade 60 or grade 415 if I am not mistaken. We have two categories. Kapag sinabi sa ating problem na grade 275, 140 yung kaniyang tensile stress, allowable. Kapag 450 naman yung grade or grade 60, that is 170 megapascal yung kaniyang allowable tensile stress. So kapag ikukumpara class, itong topic na to sa topic natin last time, kung i-compare lang ay para sa akin mas madali po ito. Kasi medyo hindi marami yung considerations, no? Kumbaga, based lang talaga siya sa kanyang working stress sa pag-design. Okay? So, next is for flexure. Yan, ito yung mga dapat nating tandaan. For investigation of stresses at service loads, straight line theory for flexure shall be used with the following assumptions. So, ito po yung mga assumption natin in investigating, no? So, number 1, strains vary linearly as the distance from the neutral axis. Diba? So, pag strain yung pinag-uusapan, diba? Meron tayong figure niyan last time. Ito yung strain diagram natin. Ito is stress diagram, kumbaga. So, iba din yung strain, di ba? So, it varies upon its distance sa neutral axis natin. So, except for deep
flexural members with overall depth span ratios greater than 2/5 for continuous spans and 4/5 for simple spans. So, except daw sa mga ganitong categories. So, a nonlinear distribution of strain shall be considered kapag ganito yung ating span na relationship. Next is stress-strain relationship of concrete is a straight line under service loads with permissible service load stresses. Straight line daw yung kanilang paglalaki yung stress, linearly din yung paglaki ng ating strain. So in reinforced concrete members, concrete resists no tension. So we are assuming na wala talaga. Pag tension, zero talaga yung concrete. Diba? That's why nga, nilalagyan natin ng rebars for our tension side. So, same pa din class. Sa ating span, ulitin lang po natin. For example, this is our side view. Kapag ina-analyze po sa center na cross-section, diba? Na-explain natin to last time. Sa taas po yung portion na compression, sa ilalim po yung tension na side, di ba? Because, for example, this beam will bend. And this is just an exaggeration or exaggerated na figure. So, sa center, sa taas is compression, sa ilalim is tension. Kapag sa end naman, end is baliktad siya. Pag end, sa top part naman din yung ating tension, sa ilalim yung ating compression. So, reminders lang. Next, so it shall be permitted to take the modular ratio N is equivalent to ES over EC. So, sa topic po na WSD or Working Stress Design, ang pag-analyze po natin kay concrete and kay steel is gagawin po natin siyang isang compound. Kumbaga, i-convert natin. For example, si steel, di ba, maliliit yan, circular. Pero para ma-compare natin yung stress ni steel sa stress ni concrete, i-convert po natin yung area ni steel into area ni concrete. So, paano i-multiply? That is N. Yan yung tinatawag na modular ratio. Gaano ba ka tibay si steel i-compare kay concrete? For example, sinabi niya, N is 6. So, ibig sabihin, times 6 po yung strength ni steel kay concrete. So, that is N. So, as the nearest whole number, ang pagkuha po sa kanya is modulus of elasticity of our steel divided by the modulus elasticity of our concrete. ES over EC. So, take note of that formula. So, dapat daw whole number. So, round up tayo permente. Round up tayo palagi. So, again, round up tayo palagi. But not less than 6. So, kapag yung result mo is 5 something or 4, round up mo daw into 6. Except in calculations for deflections, value of N for lightweight concrete shall be assumed to be the same as for normal weight concrete of the same strength. Ayan. Pag lightweight po daw, i-consider na lang natin or assume na lang natin siya as normal weight in terms of our EC. Next, in doubly reinforced flexural members, an effective modular ratio of 2 sa ating ES over EC shall be used to transform compression reinforcement for stress computation. Diba? Meron tayong beam. For example lang, no? Ito yung beam natin. Then yung sa taas, yung sa baba, for example, gawin kong color black. Ito yung mga steel natin. Yan. For example lang, 4. Sa taas is 2. So same, sa taas is compression, sa ilalim is tension. So again, yung concept ng WSD is we will convert this color black into color red.
So, kumbaga, tutumbasan natin siya ng area, gawin po natin siyang area kung naging concrete si steel. So, sa ilalim, N po natin must be greater than 6, which is ang N po natin na formula is ES over EC. Sa itaas po, kapag i-convert natin yung steel into concrete, yung N po daw niya sa compression side, ayan, sa doble no? Modular ratio of 2 shall be transformed compression and reinforcement. So, ang N po daw dito sa taas is automatic daw 2. Of 2 ESEC. So, twice. I-times 2. Hindi literal na 2. Delete ko lang ha. So, ang N dapat sa taas is twice sa ES over EC. Multiplied by 2. Ayan. Sa compression na part, ito yung sa tension na part. Kapag doble. Okay. So, proceed po tayo. Next, ano po yung mga considerations natin sa pag-compare? Yan, save ko muna. So, first one, design of beam reinforcement. Iko-compare natin yung ating M, no, moment. Kapag yung M na nakuha natin na actual is lesser than sa moment na balanced, AS, which is the area of our steel, can be approximated using the formula where value of J can be assumed equal to that. So, pag WSD po yung ating gamit na method ng pag-solve, marami po siyang mga letters. May J, may D, ayan, ito. Ito yung mga meaning ng mga BD, Rho, ayan siya. So, tatalakayin po natin yan lahat mamaya. So, paano ba kunin si J? Mamaya, makukuha din natin, no? So, J can be assumed equal to that AS is equivalent to M over FS, JD. So, yan po pagkuha ng area ng steel of a balanced section for a conservative result. Kapag naman, yung M natin na actual is greater than our M balance as AS, hindi yan as. AS is usually provided in the form of a doubly reinforced section. So, kumbaga, no, same din sa ating tawag dun, singlet tsaka doubly. Yung Rho yung kino-compare natin. Kapag yung Rho actual is greater than Rho max, yan na yung magiging doubly siya. Dito is kapag M is greater than M balance, yan na yung magiging doubly po siya. So, next. RC beams with compression steel. Ibig sabihin, compression steel, doble na yan, di ba? Kasi lahat naman ng beam may compression steel talaga para may sabitan tayo ng stirrups. Pag tinabing with compression steel, ibig sabihin, kailangan talaga siya. So, doble siya. So, RC beams with compression steel / doble. To take into account the creep of concrete and non-linearity of the stress-strain relation, compression steel AS prime is transformed as 2N AS prime. Diba? Alala ninyo sa ating doble na topic last time, kapag sa taas po na bakal, compression steel, that is denoted as AS prime. So, pag solve po daw kay AS prime, di ba, i-convert natin yung area ni AS ni bakal into area na katumbas ni concrete. So, magiging 2N AS, di ba? Ito, N equals 2. So, mag-times 2 daw tayo. So, 2 ESEC. Ayan siya. AS prime. Note, tension steel AS is still transformed as NAS. So, yan ang ibig sabihin. Sa taas, times 2 lang tayo. Sa baba, as is lang. ES over EC. Okay, ito. Paano naman kapag mag-investigate? Ito po yung mga steps na dapat nating susundan o susundin. Investigation of beam section. Number 1 is transform the beam section into an equivalent homogeneous section. Pag tinawag po nating
homogeneous is dapat isang materials lang. Siyempre, beam, meron tayong concrete, meron tayong steel. That's why, sabi natin kanina, yung steel na color black, yan, gagawin po natin siyang color red. Iko-convert po natin siya into concrete. Paano pag-convert? I-multiply mo lang po ng N natin. Ano yung N natin? ES over EC. Okay? So, number 2 is locate the neutral axis of the section. Siyempre, di ba? Nadagdagan yung ating area sa ilalim. So, mag-iiba na po yung location ng ating neutral axis. Paano kunin? So, mamaya, siyempre, ayan siya. Gagamitan din natin ng moment. No? Moment sa top must be equivalent sa moment sa ilalim. So, paano ba mag-moment? Force times lever arm. So, in that case, makukuha natin yung X, yung ating location. So, ganyan po. Mamaya, turo natin kung paano kunin si X. Ito yung neutral axis, si X, or X bar from the top, for example. Next, number 3, pag alam mo na yung location, analyze using letter A, flexure formula. Flexure formula po natin is F. Flexure stress is equivalent to MC over I. Ayan. Diba? Sa RC. Ngayon. Then, sa strength of materials din, nasa topic to, MC over I. M is our moment. C is our location from the neutral axis papunta sa outermost fiber. So, kumbaga, pag i-drawing po natin, ang ibig sabihin ng C, yung C na yan C na location, kung ito yung ating neutral axis sa gitna, ayan, for example, ito yung NA, ang C po natin is sa gitna papunta sa outermost fiber. Ayan. So, parang si X bar na din siya. Ayan. This MC over I. I is our inertia. So, next, letter B. Internal couple moment or statics of internal forces. Ayan, yan ang sabi natin kanina. So, internal couple moment or method pala, kala ko moment, uses the internal force couple T and C to determine the moment. Diba? Sa taas, magkakaroon tayo ng compression stress because of our FC. Then si FC magiging C, compression force. Sa ilalim, meron tayong tension galing sa bakal natin. So that is Fs over N. Diba? FC sa taas, sa concrete, sa baba, i-divide ng N, CFS. So, solve natin siya, mako-convert siya into force T, tension. Next is yung ating location. Ano yung kanyang lever arm? So, eto na po, dito na papasok yung J. Si J, ayan. So, MA top is equivalent to MA bot. Ayan. So, K po natin, ito, ang distance po daw, no, nilagyan po niya ng maraming variables. Isa-isahin natin yung variables na ginagamit niya. So, B is for base. Siyempre, alam natin yan. D is for our effective depth. Diba? Pag effective depth, top of your beam papunta sa center of your bottom rebars. Next, yung ating tinatawag kanina na X bar, ibig sabihin from the top of your of your beam papunta sa neutral axis. Sir, bakit yung neutral axis niya wala sa gitna? Syempre, 'di ba? As I said earlier, yung ating steel sa ilalim mako-convert siya into concrete. So, mag-iiba yung neutral axis. Hindi na po siya sa gitna. So, paano pag-determine?
That is K times D. And sa ilalim is DKD. Ayan. Depth times minus. This is D minus KD. Blur lang siya. No? If this is D, this is KD, so this is D minus KD. Okay. So next, yung location naman. Yung location natin ng ating compression force papunta kay tension na force, ang kanyang measurement is JD. J times D. Yung X bar is KD. K times D. No? Medyo weird yung kanyang mga pero meron po tayong way kung paano kunin si J at si K. So next, kapag ito is JD, ibig sabihin from our C papunta sa outermost fiber is KD over 3. Yan po siya. So 1/3, no? Sir, bakit ba 1/3? Di ba pag meron tayong triangle, its center of gravity is nasa 1/3. This is 1/3. And this is 2/3. So that's why, itong triangle na to, and this measurement based dyan sa drawing po natin is our KD. So 1/3 times KD is KD over 3. Sa ilalim is 2/3 times KD, that is 2KD over 3. So that's why, ito yung formula natin sa taas, KD over 3. Okay, so, paano kunin si K? K balance is equivalent to FC divided by FC. I think this is FC prime, that is just the same, plus Fs over N. So, parang ratio and proportion, no? Diba? Galing sa triangle, common triangles. And then, pagkuha po ng J natin, based po sa ating drawing dito, JD is equivalent to total depth, diba? Ito, papunta dito. This is our D. So, JD is D minus KD over 3. So, makakancel out yung tatlong D. Ang formula po ng J natin is 1 minus K over 3. No, medyo more on, yung kapag WSD yung gamit class, more on, siya? Triangles. Yung pag-solve sa kanya, no? More on figures ang pag-solve. So, kapag kabisado mo na, memorize mo na lang yung formula. Next is, paano kunin si moment? Diba? Moment is force times lever arm. So, ang force po natin, for example, is si C. Force C times lever arm JD. C po natin, paano kunin? That is 1/2 FC, no? FC prime times KD. Ayan. So, ibig sabihin, yung area ng triangle na to. Anong area ng triangle? 1/2 base. Base natin is FC. Height natin is KD. So, 1/2 FC KD. Then, JD. Ayan siya. So, lagay mo lang JD. Okay. So, pag natin siya, rearrange. D times D is D squared. So, pwede na po. Ito yung i-memorize mo na formula. Again, pinakita lang po natin kung saan galing. Siyempre, pag mag-quiz or exam, you don't need to derive it again. Matatagalan ka. So, ang advice ko sa inyo, dapat memorize mo na yung formula. Pero ang kagandahan niyan, dapat alam mo kung saan galing. So, moment can be solved as 1/2 FCK BJ D squared. So, ikaw na po bahala. Kung gusto mong gumamit ng mnemonics,
Ano po, bahala sa iyong mga techniques kung paano mo siya i-memorize. Next, how about yung moment natin galing kay T? Force T. That is simply T times JD, where T can be obtained, which is yung area ng triangle na to, that is FS times AS. Diretso po siya. Hindi po siya area literal ng triangle na to. Sa taas, area ng triangle na to. Pero dito sa ilalim is area ng, di ba? Iko-convert, di ba natin, class? For example lang ha, yung color black na bakal, iko-convert natin into concrete. So, eto siya. Anong area ng concrete na yan? AS times FS. So, FS, AS, JD. So, ayan, medyo na-build up na po natin. Proceed tayo sa ating next slide. Ito po yung mga variables na magagamit natin. IE is effective moment of inertia for computation of deflection. Pag hinahanap po yung deflection, ito po yung formula natin sa IE. MCR is cracking moment. MA is maximum moment in member due to service loads at stage deflection is computed. So maximum moment po yung MA. IG is moment of inertia of gross concrete section about the centroidal axis neglecting reinforcement. ICR, that is moment of inertia ng cracked section transformed to concrete. So, ibig sabihin yung cracked section, no, i-convert natin siya into concrete. FR is modulus of rupture of concrete. YT is distance from centroidal axis of gross section. YT. Neglecting reinforcement, no tension phase. Rho prime, that is the ratio of AS prime to BD. AS prime, pag may mga prime, anong ibig sabihin yan? Sa compression na area ng steel. Diba? Pag may prime, itaas na banda na area ng steel or raw ng steel. B is width of the compression phase of the member. And D is the distance from extreme compression fiber. Ibig sabihin sa pinakataas ng ating beam. Ayan, ito yung mga variables natin. So pagkuha po ng IE natin is MCR over MA cube times IG plus 1 minus MCR over MA cube times ICR. So IE is effective moment of inertia. Okay, next. Ito, last tawag dyan, slide before tayo mag-example for tonight. So, MCR is FRIG over YT. Tapos, ang FR, ang pag-solve sa kanya is 0.7 ng square root of FC prime. Kapag 2001. Pero ang gamit natin ngayon is 2010/2015. So, eto na po yung pag-solve kay FR. 0.62 lambda. Diba? Lambda is a Greek alphabet. Greek letter. Lambda. Tama ba yung spelling ko sa lambda, class? Basta Greek na siya nga letter. Yes, that's correct. Lambda symbol. Then, eto, yung I na parang kidlat, that is epsilon. Epsilon. Ano lang yan, class? Variable na ginagamit. So, for continuous beam, balik tayo kay lambda. 1 po siya pag normal weight, 0.85 pag sand light weight,
0.75 pag all lightweight concrete. So for continuous members, effective moment of inertia may be taken as the average of values obtained from equation 409-9 for the critical positive and negative moment section. For prismatic members, effective moment of inertia may be taken as the value obtained from equation 409-9 at midspan. So, itong isa is critical positive, ang isa is midspan for simple and continuous span at support for cantilever. So, yan po yung hahanapan natin ng mga moment. Basta, if you are designing, hahanapin mo yung pinakamalaking moment. Yung critical, syempre. So, next, unless values are obtained by a more comprehensive analysis, additional long-term deflection. So, si lambda po is, kumbaga, deflection. Additional long-term deflection resulting from creep and shrinkage of flexural members shall be determined by multiplying the immediate deflection caused by the sustained load considered by the factor lambda delta. Ibig sabihin is change in deflection is equivalent to epsilon over 1 plus 50 rho prime, where rho prime shall be valued at midspan for simple and continuous span and at support for cantilevers. It is permitted to assume the time-dependent factor for epsilon for sustained loads to be equal to. So pag 5 years or more daw po yung ating beam, yung epsilon na gagamitin is 2. Pag 12 months is 1.4, pag 6 months is 1.2, pag 3 months is 1. Sir, what if hindi siya sakto dito? Binibigay naman din yung epsilon, no? So you don't really need to worry about memorizing this one. I hope lang na ibigay, pero sa atin, no, ibibigay natin yan. So yan. Tapos na po tayo in explaining kung paano gamitin and techniques and ano yung mga variables na gagamitin natin kay working stress design. Proceed na po tayo sa ating first example. Ayan, so a reinforced concrete beam is 400 mm wide with an effective depth of 530 mm. It has a tensile reinforcement of 425 mm, FC prime is 21 megapascal, and Fy of 275 MPa. So pag sa mga board exam class, nilalagyan talaga yan, no? Dito hindi nalagyan, pero as far as my knowledge is concerned, nilalagyan talaga na use WSD. Pero pag titingnan mo, no, calculate the modular ratio N. Hindi naman to tinatanong kapag USD yung gamit, yung topic natin last time, no, ultimate strength design. Kapag mga N, mga ganyan na yung hinahanap, WSD na talaga yung gagamitin. So, proceed tayo. Drawing po muna natin. Calculate the modular ratio. N yung hinahanap first. Number 2 is determine the moment of inertia of the transformed section. So, yung hinahanap is inertia from neutral axis. Diba? And then, konting trivia. Siyempre, ito yung ating beam. Diba? Then, siyempre, nakapatong po yung load natin. So, yung inertia po na hinahanap is dapat always perpendicular sa ating load. Siyempre, ito yung beam natin. For example lang ha. This is a simply supported beam. So, siyempre, andito yung load natin sa taas. This is just a representation class. Ayan. So, kapag sa cross-section po natin, no, siyempre, nandito sa taas yung load natin. So, sino yung magre-resist sa kanya? Si x-axis. So, yung hinahanap na moment of inertia dito is kay x-axis.
Ayan yung clue ha. Dapat yung hinahanap palagi na axis is yung nagre-resist na axis for our moment of inertia. So for example, bibigyan ka ng load na dito sa kabila, dyan. So y na, inay na yung gagamitin mo. Next, number 3, find the moment capacity of the section. So kumbaga, ano yung moment na kayang i-carry. So this is kumbaga, ano class no? Investigation using WSD. And number 4, diba, makuha natin yung M. Iko-convert lang po natin siya into W, uniformly distributed load. So, I think this is just assumed to be simply supported. Kapag hindi po sinabi class ha, kung simply supported, cantilever, etc., automatic po yan class na simply supported. Yan. So, start na po tayo. Drawing natin. So, ang ating base is 400. Yung ating effective depth, meron tayong 4 na bakal. 1, 2, 3, 4. Ayan. Effective depth po natin is 530 mm. Ayan. Ano pa? Yun lang. So, lagyan natin ng, hindi naman sinabi, no? Pero dapat, syempre, may 2 bakal yan sa itaas. So, hindi pa natin alam kung singly or doubly. Hindi naman din paraging need i-classify ko singly ba siya o doubly. So, drawing natin. Eto. Same pa din kanina. Dahil marami tayong bakal sa ilalim, syempre mag-move po yung ating neutral axis. So, mag-drawing ako. For example, andito. This will be our neutral axis, NA. Pero syempre, hindi po natin alam yung sukat niyan. So, i-shade ko po yung color red. Yan po yung area ng ating compression block. Same last time, no? Meron tayong compression block. So, with that compression block, magkakaroon po tayo ng stress. Ang stress po natin is linear. Ibig sabihin sa taas is yung most stressed. Sa gitna is zero stress. So, drawing tayo ng triangle. Ayan. Then sa ilalim, as we all know, wala po tayong compression na hinahandle kasi is intention siya. So, eto, compression saan banda? Sa 1/3. Diba, triangle to class? So, yung location ng ating C is 1/3. Diba? Based dito sa ating drawing. Ayan. Ito yung ating C. Then sa ilalim, pag WSD, yung bakal natin na color black, gagawin ko siyang color black ha. Iko-convert po natin into color red. So yung sa taas, hindi po natin yan need i-convert kasi hindi naman natin alam kung singly or doubly. So si color black, i-multiply diba natin ng N para yung AS dito is maging AS na katumbas ni area ni concrete. So, eto, kumbaga lumampas siya ba? Lumaki. Yung color black, eto siya, naging color red. And that color red is merong tension na dala. Ayan siya, si T. So, sa taas, this is our FC. Diba? Yung sa baba is our Fs over N. Ito po is our AS, area of steel. So, nakumpleto na natin yung diagram.
solve na natin. So, number 1 po, yung pinapahanap sa atin is napakasimple. N, modular ratio. Based po sa ating tawag dyan, formulas kanina, N is equivalent to ES. Modulus of elasticity of our steel divided by the modulus elasticity of our concrete. Sir, hindi binigay. So, based sa steel natin na subject, siyempre, yung iba dito is first time pa lang sa RC, no? So, yung ES po natin is constant. Kapag hindi po siya ibibigay, that is automatic 200,000 megapascal. That is the modulus of elasticity of our steel. Next, EC, concrete. Ano yung ating constant na modulus of elasticity? That is 4,700. Square root of FC prime. Nandun ba yun kanina? Dito ba siya? Wala, no? Wala. Ayan. Take note na lang yan. ES is 200,000. EC is 4,700 square root of FC prime. Okay, so substitute po natin. First one is ES. That is 200,000. Paki-calculator po. Divided by 4,700 square root of 21. So, what is our N? Yes, anong sabi doon? Ay, sulat muna natin, 9.286. Then sabi doon sa ating instructions, dapat po i-round off to the nearest whole number. So pag 9.5, round up, 9.4 pababa, round down. So eto po, i-round down natin into 9. Anong sabi din doon, dapat always greater than 6. Pag mas liliit po siya kay 6, use 6. Diba? Yan o. But not less than 6. So, greater than 6 man siya, so 9 yung gagamitin natin. Okay ba? Next, number 2. Pinapahanap po yung ating inertia. Again, pinapahanap po yung ating inertia. So, para makuha po natin yung inertia, ang pinakamagandang gawin is kukunin mo natin si X. Diba? So, i-plaster ko muna or isulat ko muna yung formula. Inax. What is the inertia for rectangle? That is base times height cube over 3. Diba? Plus, kung mag-transfer moment of inertia tayo, syempre kasi nag-transfer tayo ng neutral axis, so mag-add tayo ng area times D squared. Where D is the distance from the neutral axis ng hinahanapan natin papunta sa global neutral axis. Diba? Alam natin yan sa ating steel. Pero syempre, RC to, NA na global to NA na specific or center of gravity. CG. For example, etong color red sa taas. Ang CG niya is nandito sa gitna, center of gravity. Etong sa steel naman natin, 'di ba? Nasa gitna ng steel natin, ito yung CG niya. So yung ating D diyan is from this CG papunta kay NA. So that is the definition of D.
Hindi po yan D na effective depth class ha. DE kasi ito DE. Lagyan ko ng E sa baba para ma-differentiate. Okay, so ang problema natin dito, wala tayong distance. 'Di ba? Wala tayong x distance. Kasi kailangan natin si x distance para malaman natin si D, si x bar. So before natin makuha si inax, kukunin po muna natin si x bar. Paano kunin si x bar? I-compute po natin na si tension multiplied by our lever arm is equivalent to our compression multiplied by our lever arm. So ibig sabihin, yung kanina, MA sa top must be equivalent to sa moment MA, actual moment sa bottom. Sige, solve natin. So, ang MA sa top po, syempre, is caused by our area. Itong color red. Gamitin po natin yung area ng naka-shaded na color red. Diba? So, 400 times X. Pakitype sa calculator class. X bar. Yan yung hinahanap natin. Area yan siya. Then, multiplied by CG papunta sa NA. So, ano yan siya? X bar divided by 2. So, etong ginagawa po natin is literal nga pang X bar. Hindi po siya C equals T na pagkuha ng moment. Area po siya. Next, proceed tayo sa ilalim. Ito, yung shaded part po sa ilalim sa AS, area ni steel. Diba? So, paano kunin yung area ni steel? Siyempre, kunin muna natin. So, area ni steel, na natin to. We have 4 na 0.25 pi 25 squared. What is our AS class? Paki-calculator muna nito. Then, diretso na lang. Diba? AS pa lang yan. Iko-convert po natin into color red. That is N times AS. Diba? AS is area of steel. Then, iko-convert kasi natin siya into concrete. So, si AS, area ni steel, times N. So, dadagdagan natin to ng N. So, lalagyan ko dito ng N natin is 9. Ayan. So, what is our NAS? Ayan, that's correct. Double check ko lang, no? Calculator ko din siya. So, that is 5. Ano yung sagot ninyo? 5625 pi. Ayan. So, isusulat po natin siya dito. 5625 pi, which is the area of this shaded part, times its distance. So, kung ito po is 530, yung ating effective depth, ibig sabihin, from our neutral axis papunta sa center ng shaded part sa tension na side, that is 530, di ba? 530 minus X bar. So, dito is 530 minus X bar. Okay, pakitype po. Then, shift solve. Ano yung X bar na makukuha natin? 3 decimal places, okay na yan. 176.686. 176.686.
Ayan, meron na po tayong X bar. 'Di ba? So makukuha na natin si INAX. So base po natin, this is in millimeters. 400. Height natin is yun, yung nakuha natin. 176.686 cube over 3 plus ito yung sinosolve natin, ito yung color red na nasa taas na shaded part. Area 400 times 176.686. And last one, hindi kasya, sa ilalim na lang, times our D. Sabi natin kanina, yung D is from our neutral axis papunta sa sarili nating center of gravity. Dito, papunta dito. This is our D. So that is X bar or 530. Ito. Ito yung D natin. Ito, papunta dito. This is also our D. So, 530 minus X bar. So, 530 minus 176.686 squared. Ayan, paki-compute. Dapat pala sa ilalim ko nilagay, no? So, what is our INAX? Is our moment of inertia of the transformed section. Nag-transfer of moment of inertia tayo. Yan, lagyan natin ng harang. Wow! Sakto. 955,777. 955,777. 7. 116. Okay, so that is in millimeters raised to 4. Yan, final answer. 1 to 9 billion. Billion. 9,557,777,116 millimeter raised to 4. Ayan, ano yung sagot natin. Next, proceed po tayo kay number 3. Find the moment capacity of the section. So, mayroon na tayong INAX, meron na tayong N. Pinapahanap next is moment, M. So, ang pagkuha kay moment is, di ba, binigyan tayo ng allowable. Ito. Allowable must be equivalent to or greater than actual stress. So, yan po yung gagamitin natin na way para makuha si M. Because this is investigation. So, ang gagawin po natin, FC for our number 3 is equivalent to MC over I. Yan yung actual natin na pagkuha. Diba? Which is, yung FC po natin, allowable na stress in concrete based sa ating na-discuss kanina is 0.45 FC prime. So, equal 0.45 FC prime. Ibig sabihin, ito is actual equals allowable. Ito yung actual stress.
equal natin sa allowable stress. Ayan. So, dito po tayo dadaan para makuha natin si M. Okay, start. So, ang M natin, yun yung hinahanap, M. C natin, based on our definition kanina, is from our neutral axis papunta sa ating outermost fiber. This will be our small c, which is nakuha na natin kanina, di ba? That is our x bar. Di ba? So, lagay lang natin. M times c is x bar. X bar po natin is 176.69. 686. Ayan. Divided by inertia. Ayan. Billion kasi yun. 9,557,777,116. Ayan. Sobra yung line natin. Equals. Paki-shift solve po. 0.45. FC prime natin is 21 megapascal. Ayan. So, what is our M? Ang M po natin is, ilan yan? 511. Bakit yung iba naka-million? Kinonvert na ninyo. That's correct. So, kapag lalagyan po natin to, sulat ko lang muna yung hindi pa na-convert. 511 949 65.9. That is in Newton millimeters. Yes. Convert po natin siya divided by 1,000 squared. That is 511.950 kilonewton millimeter. Kilonewton meter. 9. Kulang ako ng isang 1. Kulang ng isang 1. So, 511.195. Ayan. Final answer. Ayan, sorry for that. Wala kasi kanina. Wait lang. Save muna natin. Baka mawala ulit. Ayan siya. Then, number 4. Proceed tayo kay number 4. Yung nahanap naman is calculate the total safe uniform load of the beam. So, yung nakuha natin kay number 3, di ba? That is MC over I for our concrete. Balik po tayo kay number 3 ha. Kasi hindi po kaagad na ide-declare na ito yung sagot. We need to compare this answer sa ating actual na kaya ng ating steel, 'di ba? MC over I is kumbaga kinumpare natin sa 0.45 FC prime, which is the allowable stress for concrete. So we need to compare this one class sa allowable stress of our steel. Kasi hindi natin alam kung sino yung first na mag-give up dito or mag-fail, si concrete ba or si steel. So we need to compare etong nakuha natin sa allowable stress ng ating steel. 'Di ba? Ano yung allowable stress ng ating steel? Based kanina, yung concrete and steel natin na strength, which is our N, is equivalent to 9. Ibig sabihin po, 9 times na mas matibay yung ating
steel kaysa kay concrete. Kumbaga, ito is for concrete. Concrete. How about kay steel? Anong sabi pag kay steel? Kay steel is N is 9, Fs over N, 'di ba? Yung ating strength of our steel. No? So, baliktad ko lang nga. Same pa din. Actual. Then, allowable. Allow. Actual ni steel is MC over I pa rin. Allowable ni steel is Fs, pero kinonvert po natin siya into concrete, 'di ba? Fs over N. So, M, same pa din. M. As you can see, ang C po natin dito is ito. Ito yung drawing natin. Ito papunta dito is our C for concrete. Diba? Kay steel naman is dito sa kabila. Yan. C for steel. Diba? So, yung C for steel natin is hindi siya 176, but rather than yung nasa ilalim, which is 530 minus 176. 530 minus X bar, si C steel. So, lagay natin 530 minus 176.686 over I. I natin is MC over I. Inertia ng ating steel. Paano kunin yung inertia ng steel? So, tingin ninyo. Kasi yung kanina, ito, 9557, ito yung inertia ni concrete. Kay steel, same lang. Ano bang pinag-iisip ko, no? Same sila ng inertia since nag-transfer of moment of inertia tayo. So, kumbaga, pinantay natin silang dalawa. Okay? So, same lang sila. 9557. No? 9557. 777116 equals Fs po natin sa steel is etong Fy is 275, pero yung hinahanap natin is Fs. Paano kunin si Fs, class? Ito Fs. Ayan, ano ba yan? So, Fs po natin, sinabi ba kung anong grade? Kapag hindi po siya sinabi, automatic po grade 40, which is Fs is 140. Ayan. Kapag hindi po sinabi, again, sa ating problem, automatic po siya na grade 275. Ito. Ano ba yan? So, si grade 275 is our grade 40, which is si grade 275, Fs is 140. Ayun, nakita na. So, Fs po natin is ayan, 140 over 9. Ayan, paki-shift, solve what is the moment based on our steel na naka-Newton mm pa lang siya. Again automatic po. Pero based kasi, kita naman din ninyo, no? Based po siya kay Fy. Pag Fy is 275, ibig sabihin, grade 40, ibig sabihin 140. Pag yung Fy natin is 415, that is grade 60, ang Fs natin is 170. Based pala siya sa ating Fy.
Okay, so what is our MS? 420, 80, 5665.5 Newton mm. So kapag i-convert natin yan into kilonewton meter, 123, 420.806 Newton or kilonewton millimeter. Kilonewton meter. Final answer. Oy, hindi pa. Sa tingin ninyo, based on our two results, ang concrete daw, ang kaya niyang i-carry na moment is 511.195 before siya mag-crack or before siya masira. Kapag kay steel naman, ang kaya po daw niyang i-carry before siya masira is 420.806. So saan po yung ating sagot? Letter A, C, moment of concrete, or letter B, moment of our steel. Saan sa dalawa yung i-respect natin? Tama yung steps natin, class, ha? Pero meron po tayong konting mali dito, so babalikan natin siya. Set up ko muna. Pero tama yung mga steps natin. Meron lang po tayong maliit na mali dito sa may next page. Sir, dili ba sa NAS ang area sa inertia sa number 2? Yes po. Saktong-sakto yung sinabi mo. Yan po yung mali na babalikan natin. So again, balik po tayo. Tama po yung lahat ng process na ginawa natin. Dito lang po tayo nagkamali sa A. Itong A na to. To take note, we have BH cubed over 3, that is base 400 times height, which is nakuha natin, which is our X. Si X cube, so 176,686 over 3. Yung mali lang po natin is yung A na ginamit po natin dito is area nito sa taas. 'Di ba? Nasa NA na po siya. Ibig sabihin, nalipat na po yan, nakalagay na po yan. Ang problema natin is yung area sa ilalim. Yes, that's correct. So yung eto, this is AS, area ng steel na ililipat natin kay neutral axis. 'Di ba? So yung kulang po natin, paki-calculator po, eto, paki-type po nito, plus, imbis na A na 400 times 176 is area ng steel yung ating ilalagay, which is 5,625 pi times 530 yung ating B. Ito siya. 530 minus 176.686. Sige. Paki-calculator po ulit. Pero sakto na po yung lahat na ginawa natin. No? Kumbaga, papalitan lang natin lahat kasi may mali tayo sa inertia. So, lahat ng inertia sa next natin na mga sinagutan, papalitan lang natin. Yes, that is 294 137 8470 millimeter raised to 4. So, balik po tayo dito. This is our final answer. Tama na po yan. Balik tayo dito. Inertia is 294 137 8470. Ayan po. Please paki-calculator. Ano yung MC natin? And then, dito din sa kabila, tulat ko na lang siya in advance. 294 137 840 470 157 318 157
3187.83. So, 36157.318. Round up, no? 319. Thank you. Sa kabila naman, what is our MS? Kapag palitan po natin yung I sa ilalim. Yes, that's correct. 129 5015 501735.6. So divided by 1,000 squared, 129.502. Okay, balik tayo sa ating question. Based sa ating lumabas na capacity in terms of moment, sino po yung ating ire-respect na moment capacity of our section? Is it A, si concrete? Or letter B, kay steel? Yes, same pa din yung sagot. Ang ating ire-respect, therefore use MS is equivalent to 129.502. So, ibig sabihin po niyan, class, yung pipiliin natin is yung mas maliit. Kasi imagine, diba, section yan, may concrete, may steel. Kapag meron tayong, or a-applyan natin siya ng 129.502 na moment, hindi masisira si steel, hindi masisira si concrete. Tama? Pero kapag a-applyan natin siya ng 157, hindi po masisira si concrete, pero wala na. Basag na yung steel mo. So, moment capacity, yung mas maliit, yung i-respect natin. Okay, so sorry for that correction, no? Dito sa ating AS, na transfer of moment of inertia. Next po, proceed tayo kay number 4. Calculate the total safe uniform load. Ayan, ito napakasimple. Diba? We assumed earlier na yung ating section is uniformly distributed load na nasa simply supported na beam. So yung W yung hinahanap natin. Sa tingin ninyo or kapag memorize ninyo, moment maximum of a uniformly distributed load na simply supported beam, what is our formula for its M max? Yes, I hope na memorize. Simply supported, maximum moment. Very good. That is WL squared over 8. So, syempre, Mmax, no, equal natin siya kay Ms, which is yung moment capacity. So, 129.502 equals W, yung hinahanap. Length natin is 6 meters. Squared over 8. So, paki-shift solve po, what is our W? Ayan, 28.778. Kilonewton per meter. Final answer. Bakit ba dito po nilagay, no? Sige lang, okay na yan. Ayan, so we're done with our first example. Keep po muna natin. Siguro, isang example na lang, no, or dalawa. Tingnan natin kung kaya pa to sa oras natin. So, any questions, class, before we proceed? Again po, dito tayo nagkamali kanina.
Yung nag-transfer of moment of inertia tayo, yung area ni steel sa ilalim. None? Okay, so proceed po tayo kay problem number 2. Okay, so number 2, a concrete beam section has the following dimensions. So BF is 600 millimeters, BW is 300 millimeters, depth is 500 millimeters, and thickness of flange is 80 millimeters. Okay. So ano to? Hindi siya rectangular. So, i-edit ko siguro, no? Tanggalin ko na lang yung figure. Hindi pala to rectangular, but it is a T-beam. Pero hindi pa siya literal na T-beam na topic. So, drawing ko muna class, ha? So, may web tayo sa taas. Ayan. Ayan. I think mahaba dito. Ayan. So, base ng flange, 600. Base ng web. Pero one flange lang siya, no? Sa taas lang yan. 300. Ayan. Ito is 600. Depth or effective depth is 500. So for example, 3 bars na sa ilalim. Ito papunta dito. This is 500. Thickness ng flange. So ito yung flange natin. 80. Ayan. Okay. Bending moment is 100. Bakit naka-crush out to? Nagtanong sa sarili, no? Sige lang, tingnan natin mamaya. Baka na-crush out ko lang yan. So, proceed tayo. Meron tayong N na 9, binigay kaagad. Tensile reinforcement is 32 mm. Ayan, nasa ilalim. Number 1, calculate the maximum stress in the concrete. So, maximum stress. Yung hinahanap. Stress, yung FC. Kanina is moment. Diba? Pero yung moment, galing naman din yan kay FC. So, FC yung number 1 na hinahanap. Number 2, find the concrete stress at the bottom of the flange. So, FC daw at our flange. No? Pag-usapan natin first yung MC over I class. Yung gamit natin kanina na from neutral axis up to the outermost fiber, that is our maximum stress. Pero pag pinapahanap po yung certain na stress at a certain or specific na tawag dyan, specific na location, ano, yan ba? Specific na location, so yung distance from our neutral axis papunta sa specific na location na hinahanap, yan yung ating C. So, ibig sabihin kay number 2, di ba, meron tayong FC is equivalent to MC over I. Para kay number 2, yung ating C na gagamitin is, for example, andito yung ating neutral axis na ma-solve. So, eto yung C na gagamitin natin. Neutral axis papunta sa bottom of our flange. Pero kay number 1, ang C po na gagamitin natin, C2 to, C2. Kay number 1 is
neutral axis papunta sa outermost fiber, C1. Kapag maximum, outermost fiber, pero pag specific yung pinapahanap, NA papunta sa kung saan yung hinahanapan ng stress. So that is the meaning of C. Okay, so that's why para ma-distinguish natin no, kung anong kaibahan ng number 2 kay number 1. Specific kay number 2, kay number 1 is maximum. Okay, adjust ko lang siya. Ito yung C2. Okay, so para ma-solve natin to, syempre, same po kanina, kailangan nating makuha si X bar. X bar is galing sa taas, papunta sa ating, lampas. Ayan, si C1. That is our X bar. Galing sa ating neutral axis. Ayan, papunta sa outermost sa taas, X bar, which is mamaya siya si C1. Okay, so start tayo. No, same pa din kanina yung drawing natin. Magkakaroon po tayo ng triangle. Lumampas galing sa bottom. Ayan. Dadaan po siya sa neutral axis. Ito, maliit. NA, papunta sa ilalim. So, for example, ganyan, no? Pero bitin, no? Yung ating drawing. Adjust ko lang slightly, class, ha? Parang ang pangit kasi. Ayan siguro. Ayan, para dito. Maliit siya masyado. 1, 2, 3. Ayan, para lumaki yung triangle sa ilalim. So, ang base na ang depth natin, effective depth, lipat ko na lang sa kabila. Dito, papunta dito. Ito si 500. Ayan. Okay na. Medyo okay na yung drawing natin. So, same kanina. This is our FC. Then, ito yung ating compression force. Ito yung ating tensional force. So, FC sa baba is si Fs over N. Same pa din yung ating concrete dito or yung steel natin na 3 bars. Iko-convert po natin siya into color red. Diba? Gagawin po natin siyang area ni concrete. Tapos sa itaas, ayan, i-distinguish na lang natin 2 areas, pero same lang yan, no? Area sa ilalim, eto, sa gitna. Pero same lang yan, ha? Para mas madali lang siyang isolve. Ayan, so ito yung concern natin na areas. Okay, so let's start. Again, yung hinahanap is FC. Para makuha si FC is MC over I. Para makuha siya, kailangan po muna natin si C, which is si X bar. So, X bar po yung first goal natin. Same kanina, moment of A, area at the top, must be equivalent to moment of area at the bottom. Okay, so unahin natin yung sa itaas. Top. MA top. Paano yan kunin na area? 80 times 6. 80 times 6. 80 times, paano ba yun kanina?
Wala pa. Yan yung hinahanap. I-two parts natin. I-two parts. Diskartehan natin. Ito ihati ko sila into two parts. Ayan. Pero isahan pa rin yan. So, ito yung area 1 natin. Which is same dito, area 1. Ito yung area 2 natin. Okay ba? Parang separated. Unahin natin muna si area 1. Okay, area 1, 600 minus 300 is 300. So, ito papunta dito is 150. Tama? Ito is 150. And this is 300. Okay. Tama, di ba? So, yan yung unahin natin. 150 times thickness is 80. Ayan. 150 times 80. Tama ba? Yes. 150 times 80, then dalawa. So, times 2. And then, yung ating distance. Paano natin kukunin yung distance dito? 300, 500, 80. Ito, 80. Ito. 80, then kalahati sa gitna. Ito yung center of gravity sa ating area 1. So, it is 80 divided by 2. Ayan. Diba? 80 divided by 2. Tapos, next. Etong area na to. 80. Ito yung 80 divided by 2. Tapos, i-moment natin siya papunta kay neutral axis. Ito yung 80 over 2. So, ito, papunta dito is x bar. Nag-brainstorming tayo, class, ha? X bar minus 80 over 2. Ayan. So, ulitin natin, ha? Area 1, ito. Same nito. Ito yung area 1 natin. So, dalawa. 150 times 80. Then, dalawa times 2. Tapos, yung distance ng kanyang center of gravity papunta sa ating neutral axis is x bar. Then, kalahati niya. Ang kalahati niya is 80 divided by 2. Oh, we're done. Proceed tayo kay area number 2. Kay area number 2 naman, plus 600. Ang height nito, hindi natin alam, which is our x bar. Times kalahati. So, ito yung center of gravity ng ating area number 2 papunta dito, which is our x bar over 2. X bar over 2. Ayun. Tapos na tayo kay MA top. Kay MA bottom naman, kukunin po muna natin si area. Area ng steel sa ilalim, no? Same kanina. Area ng steel, NAS, 9 times 3 times 0.25 pi 32 squared. Paki-calculator po, what is our NAS? This is our NAS. Okay. Yes, yes. Ito pala. Yes, that's correct. 300.
Kasi eto lang siya, si 300. Dito, papunta dito. Ito yung nagamit ko si 600. Tama, tama. So, NAS is 6912 pi. So, 6912 pi times our lever arm. Ito siya, papunta kay NA. Ano yan? Kunin. 500 minus X bar. Ayun. 500 minus X bar. Geometry, no? Shapes, areas, centroids. Ayan. So, paki-shift solve class. Tingnan natin kung tama ba yung ginawa natin. What is our X bar? Yes po. Thank you. That's correct. Yung 600, 300 po siya. Hindi siya 600. 300 times X bar lang po. 166.996. That's correct. 166.996 millimeters. Okay, meron na tayong X bar. So, makukuha na po natin si MC over I. Ang problema, wala pa tayong I. Yung goal natin is MC over I. Kapag maximum, our C must be equivalent to our X bar. Problema, wala pa tayong I. Mag-transfer of moment of inertia tayo. Same kanina, no? Inax. Ulitin natin. Again, formula natin is BH cubed over 3 plus AD squared. So, nahin natin ulit si area number 1, 80 times 150 cube over 3 times 2 kasi dalawa siya. And as you can see, hindi po siya nakapatong kay neutral axis. So, mag-transfer of moment of inertia tayo para sa kanya. 80 times 150. Diba? Then, our D. Ito yung D natin sa kanya. Which is same lang dito, no? Sa kanyang moment o sa kanyang lever arm. Yung D natin is center of gravity ng area 1 papunta kay neutral axis. So that is 166.996 minus 80 over 2 squared. Ayan, tapos na tayo kay area 1. Proceed tayo kay area 2 plus 600. Ito yung mali natin kanina. 300. 300 times height niya is X bar. 166.996 cube over 2 over 3. So, again, hindi ko na po siya ita-transfer kasi nakapatong na po siya kay neutral axis. Proceed tayo kay steel. So, plus, kay steel, hindi na tayo mag-BH cube over 3. Diba? Kasi napakanipis na niyan, magiging 0 pa rin siya. So, diretsyo na natin siyang i-transfer. So, kay steel, diretsyo tayo AD squared. Okay ba? So, area ng steel is 6912 pi. D squared. Distance natin is dito, papunta dito. Ito, 500 minus 166.966 squared. Ayan, kumpleto na. What is our inax? Double check lagyan ng times 2. 150, 80 cube over 3 times 2. 80, 150, 166.996 minus 80 over 2 squared times 2. 300, 167. 166.996 cube over 3, 6912, 500 minus 166 squared.
Yes, ayan. Correct. 33 12396 12396 267. Ayan. This is in millimeter raised to 4. Ayan, meron na tayong inax. So, yung goal natin dito, save ko muna. For number 1, FC is equivalent to MC over I. Ayan. Binigyan tayo ng bending moment na 100. Times natin sa 1,000 squared para maging Newton millimeter. Diba? Then ang C na gagamitin natin for maximum is X bar, which is 166.996 millimeter na yan. Divided by our I. Ayan, solve natin yung I. 33123. Comma. 3 billion. 3312. 396. 267. Millimeter raised to 4. Ayan. So what is our FC in MPa, megapascal? Diba? MPa is Newton mm squared. So sakto na siya diretso sa ating sagot. Yes, that's correct. 5.042. That is Newton mm squared or megapascal. Next, proceed tayo kay number 2. Same pa din yan. FC sa flange or bottom ng flange is MC over I. Sabi ko kanina, C is nag-iiba kung saan yung hinahanap. Dito is maximum. That's why sa outermost fiber natin in-extend. Dito is kay flange lang. Ibig sabihin, yung distance na gusto nang gamitin is eto, si C2. NA papunta sa bottom of our flange. Sino yan? Si X bar. Diba? Ito papunta dito. That is X bar minus 80. Tama, no? X bar man to. 80 man to. So, X bar minus 80. So, 100 times 1,000 squared, 166.996 minus 80 over 3,312, 396, 267. So what is our concrete stress at the bottom of our flange? 2.626. That's correct. 2.626 megapascal. Okay, then last for today. Okay na yan, no? Determine the total compressive force in the concrete. Total compressive force. So, sa drawing natin kanina, ayan, si C. Yung hinahanap. Force. Which is same lang ni T, di ba? C is equivalent to T. Medyo mahihirapan tayo kapag idadaan natin kay C literal. Di ba? Kasi what is FC? Multiply pa natin dito, then irregular yung shape. Dadaanin ko na lang kay T. So ang gagawin ko, class, isosolve ko si T. T is equivalent to C. So para maiwasan ko yung
mahirap na figure sa itaas. So, ang problema, paano ko kukunin si T? Diba? Based dito, ayan, T is equivalent to Fs times area ng steel. Diba? Alam natin yan. So, ang problema, si Fs. Paano natin kukunin si Fs? Okay. So, yung Fs po na binigay dito, cash out po natin yan. Hindi po yan yung gagamitin, class, ha? Mali lang po yan. So, we need to solve for our Fs first. So, Fs over N is equivalent to MC over I. Diba? Galing yan sa allowable, ayan, actual equals allowable. Anyway, so allowable equals actual, makukuha natin si Fs. So, isa-substitute ko siya. Fs over N natin is 9. Moment natin is 100 times 1,000 squared. C natin for maximum is yung X bar, 166.996. Then inertia, 3,312,396,267. So what is our actual na Fs, class? Papunta kay steel. Okay. So, yung C natin dito is papunta sa steel. So, hindi po siya 166.996 kasi we are talking about the steel here. So, ito po yung C na gagamitin ko. From Na papunta kay steel, which is our, ito. Yan. So, imbis na 166, that is, ano yung depth natin? 500 minus 166.996. Ayan, paki-type ulit. Ayan, paki-confirm. Yes, 90.479. 90.479. Meron tayong Fs. So, 90.479 times AS times 3 times 0.25 times pi times 32 squared. Ayan, hindi po kasali si N. So, what is our T? Which is same lang kay C. 218,302. 218,302.588 Newton. So, gagawin natin siyang kilonewton. 218.303 kilonewton. This is our C also, and this will be our final answer. Ayan, we're done for tonight, class. Again, thank you for listening.